Hello po sa ating mga first year students natin for Fundamentals of Programming. So ito po ang ating Fundamental of Programming Supplemental Lesson 1 for Prelim kasi wala tayong pasok kahapon at saka po dun sa ibang mga section na gustong balikan yung ating mga lessons for this week. Kasi ito yung parang pinaka-basis ng ating laboratory activity 1 or major activity 1. So for our first supplemental lesson, paano po maglagay ng comments. So ito siya. So yung first comment na gagawin ko, ang tawag sa kanya ay single line comment. So bali ang ginagawa ng single line comment, allowed kayo na magbigay ng any label na gusto nyong gawin, pero since single line siya, one line lang yung gagawin niya. So pag sinabing single line comment, pwede kayong maglagay ng any label or description dun sa inyong program na hindi siya lalabas doon sa inyong pinaka final output. So pakita ko lang. So ganito bale. Dalawang slash, tapos lagay ako, this is an output program. So pag nira natin yan, kita nyo yung word na hello, pero yung nilagay kong comment na this is an output program ay hindi po kasama. Ang tawag po dyan ulit ay single line comment. Ngayon, meron pang isa. Paano naman yan pag ang gusto kong comment mahaba? Kunwari ganito, this is an output program for our first lesson in Fundamentals of Programming. So, pwede nyong gawin, maglagay pa kayo ng 3 slash na ganyan, or kung gusto ninyo, ang gagamitin natin ay multi-line comment naman. So, ayan. So, ang multi-line comment ay ma-activate using slash asterisk. Tapos, mag-i-end din siya pag gumamit naman kayo ng asterisk slash. So, pag nira natin ito, same output nung kanina, yung word na hello, hindi pa rin siya kasama yung comment natin kasi description ito eh. Ang comment ay basically ay description of your program. So ganun ang mangyayari dyan. So meron na tayong single line comment, dalawang slash para ma-activate. Tapos multi-line comment, slash asterisk at saka asterisk slash. Okay. So next natin, paano naman po tayo mag-i-input or paano kayo maglalagay ng input sa inyong program. Kasi based from yung mga previous lessons natin, with the exception po ng 1IT13 na nag-advance lesson last Saturday, lahat ng output ninyo or lahat ng program ninyo nag-output lang. So paano tayo mag-i-input? So kunwari ayan, i-discuss ko ito after, papakita ko muna kung paano siya magawa. Tapos you will use the word scanf. Tapos %t. Tapos ampersand yung letter. Tapos semicolon. Tapos pag i-output nyo na siya, so i-run natin, tingnan natin kung tama or mali. Sorry, wala semicolon. Okay, so kita nyo ang nangyari. So nasa module po natin, parang alam ko page 29 ata or page 9, yung mga pwedeng percentage na gagamitin natin for this. So pag sinabi po natin na magpapa-input tayo ng value,
you will use the keyword or code scanf. Tapos ito po yung classification niya. For integers or whole numbers, you will use %d. Kapag naman po numbers with decimal places, %f, tas papalitan natin yung int ng float. Tapos kapag naman po characters, %c. Tapos kapag po string or words without spaces ay %s. So ayan muna. So kung gusto kong mangyari, meron naman tayong decimal place. Yung number na ibibigay natin, gawin nyo siyang float. Tapos %f. So pag nira natin ito, kunwari 1.01, ayan. Tinanggap niya yung number na 1.01. Although limitation po ng Turbo C or ng C language na may excess numbers pa after, iaayos na lang natin ito sa mga succeeding discussions. Tapos kapag naman ang gusto kong mangyari ay mag-i-input ako ng character. So ito ay papalitan ko ng char. Tapos ito ay magiging %c. Ayan. So pag nira natin ulit ito, ayan. Sorry, hindi ko napalitan yung imbis na the number, dapat the letter. Ayan. So i-run ko ulit. Ayan, the letter is C. Okay. Tapos yung dun sa string will be it will be discussed later on. Okay, so balik tayo sa numbers, guys. Okay, so next or last part ng ating discussion ay paano po tayo gumamit ng arithmetic operators. So ito. So ano ang arithmetic operators natin for C language? So meron tayong addition, for ito po ang symbol natin for addition. For subtraction naman po. For multiplication, for division, and for modulo. Ayan. So yung modulo po, abali ang gagawin ng modulo, guys, kukunin niya yung first instance ng remainder. So ayan ha. So addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. So ano ang gagawin dyan? So for us to be able to do that, we need to have at least 3 declarations. So ayan, ABC. Tapos mag-i-input tayo ng dalawang integer. Namali tayo ng pindot. So ganito yung sample program natin. Tapos ang mangyayari, before we proceed, gagamitin inyo yung huling variable na hindi pa nagagamit. Tapos doon mo ilalagay yung operations niya or yung arithmetic operation. Tapos pag nag-printf ka ulit, output mo naman yung C. Ayan. So pag nira natin ito, guys, note ha, mag-a-addition tayo ha. So pag niran mo ito, kunwari ang input natin na number ay 7 at saka 5, output mo ay 12. So ganyan siya. Okay po. So that will conclude our first supplemental lesson. So kung kayo po ay 1IT11, make sure po na mapanood po ito bago po kayo pumasok ng Webes, kasi ito yung ibibigay kong major activity 1 natin sa
Thursday. Kasi since wala tayong pasok nung Monday o na-suspend yung class gawa ng Teachers Day celebration, so needed ito for us to proceed. Kung kayo naman po ay 1IT12 or 1IT13, kung 1IT12 kayo, i-rediscuss ko naman ito. Kung 1IT13 kayo, na-discuss na po ito. Ano lang to, for reference lang. So, thank you po. Hopefully, kayo ay mag-like ng aking channel. Tagal na pong hindi umuusad nung number count niyan. So, kayo na magpapadami. So, thank you guys. I'm hoping to see you again this week, Thursday and Saturday. Thank you.